Hello guys, kumusta? So ngayong araw ay i-share ko ulit sa inyo yung mga naipon ko ng tools kasi nag-iipon tayo ng mga bagong tools para sa bagong garahe natin. So dumating na yung aking workbench. Ito siya. Meron siyang tool cabinet. Tapos lamesa na din at may mga pegboards para sabitan ng mga tools natin. So guys, ayun siya. Ay meron na siyang dalawang cabinet sa ilalim. Parang paanan niya to. Ayan. Tool cabinet. Ang tabletop, ayan, pina-customize ko, pinagawa kong stainless. Kasi pwede mo siyang gawing anti-static para sa electronics yata yun. So ang gagawin ko, papatungan ko na lang siya ng rubber matting para hindi magasgas agad itong stainless. And meron siyang maliit na shelves dito. Tapos, ayan. Ayan mga tools na nakasabit sa ngayon. Konti pa lang kasi nag-iipon pa ako ng mga bagong tools. Tapos, meron siyang ilaw na option. So, itong ilaw na to, nilagay ko na lang to. Kasi yung original niyang ilaw, nawasak sa shipping. Kasi binili ko to sa ibang bansa, sa China. Ayan, in-import ko pa siya guys. So, ayan. Maganda naman siya. Ayan. May mga option pang ibang pwedeng isabit sa pegboard natin. Meron siyang outlet dito, tapos yung switch ng ilaw. Tapos lagayan to ng mga stackable na box. Yung mga parang lagayan ng tornilyo, pwede mong isabit dyan. Sa ngayon, wala pa akong nabili. Kaya blanco muna yan. So guys, ito yung mga Japanese tool na nabili ko. Una na sa lahat, itong katala. Ayan. Ayan, nawala kasi yung malaking kong katala nung binili ko yung RXT 135 ko. Naiwan ko dun sa pinagbilhan ko. Ayan, ayaw na niyang ibalik. So ito galing Japan. Ayan. Ayan guys, oh. Ganda yan, oh. Made in Japan. Ang maximum niya is 30mm lang. Kasi may mas malaki pa dito. Ito lang muna yung nabili ko. Kasi medyo mahal to. Nasa 1,000 plus. Sa Shopee. Shopee Japan to guys. Legit na Shopee Japan. Ngayon kasi makakabili ka na ng tools sa Japan. Gamit yung Shopee. Ayan. Ganda oh. Napakagaan. Pero napakalaki ng range. Hanggang 30mm. Tapos, itong tire inflator. Itong tire inflator galing tong Japan din. Ayan. Anes Iwata yung brand. Iba talaga yung quality. So, yun, medyo disappointed nga lang ako dito kasi yung brand is Japan, Anes Iwata. Pero nung dumating, made in China siya. Ayan, pero maganda rin naman yung quality niya. Ayan. Tapos, air duster natin. Ayan, M7. M7 siya guys. Ayan, air duster. Ano naman to guys? Made in Taiwan. Ayan. Sa Shopee ko lang din to nabili. Ayan, ilalagay ko yung mga links sa description kung gusto nyo tingnan. Tapos, yung mga affiliate links ko yung ilalagay ko para kapag umorder kayo, meron tayong commission. Nahulog. Okay. Okay, so ngayon naman, dito tayo sa itong Universal T-Wrench. Ito siya guys. Ang brand niya ay ito, Sunplug. Ayan. Tapos made in Japan siya guys. So ang kagandahan nito ay naiikot siya ng mabilis. Diba? Tapos 1/4 hex yung bala niya. Iba-iba yung bala na pwedeng ilagay. Yung binabala sa impact wrench. So tapos removable yung handle.
Ayan, universal na T-handle. Ayan. Ganda oh. Kapag gusto mo nang ilusin yung tornilyo ng mas mabilis. Ayan. Ikot mo lang. Iba talaga pag Japan, no? Di ba? Ang smooth. Tapos, pwede mo rin siyang slide yung handle. Kabilaan. Ayan, may ball bearing siya na lock. Naglalak siya. Yun. Tapos kung higpitan mo yung tornilyo, para mas mapuwersa. Iba, lupit. Ganda. Pag-release yung collet niya. Yan. So, yung mga binabala dito, nakabili na rin tayo. Siyempre, made in Japan din. Meron tayo ditong ito, yung mga socket. Ang brand nito ay Bessel. Ayan, tapos meron tayo ditong 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, at 14mm. So, buksan natin. Tapos, wala siyang nakalagay na made in Japan. Hindi ko alam saan made. Ito guys, oh, ganda oh. Makinang. Kunin lang natin yung madalas magamit, yung 8 at ayan, 8mm sa engine, ano. Tapos, gagawin mo lang, ito yung T-wrench. Ayan, ipapasok mo lang siya dyan. Ayan, naglalak na. Diba? Pakalupit. Tapos bumili na rin ako ng extra mas malaki. Ito, 17mm. Ito may nakalagay na made in Japan. Bessel din siya guys. Bessel brand. So hindi lang naman socket yung pwede mong ilagay. Kasi bumili rin ako ng iba pang mga iba pang mga bits. Ito Bessel din, yung mga brand, made in Japan din. So ito Allen. Ayan, kinumpleto ko na yan hanggang sa pinakamalaki na ito, 10mm. Ito kasi hanggang 6mm lang. Tapos ito 10mm. Meron din tayong 8mm. Tapos, meron din tayong mga, Phillips screw, flat screw, maliliit na screw. Ayan. PH2 yung madalas magamit. Pero halos sa engine kasi ng mga lumang two-stroke, PH3. Kasi malaki yun eh. Ayan, buksan natin. Okay, so ito na yung mga screw natin. Ayan, iba-iba yung size. Iba-iba yung size guys. Maliit, malaki. Page 1, page 2, page 3. Flat screw. Ayan. Tapos yung mga Allen. Binuksan ko na din. So, kung meron kang ilulusan na screw, ayan, kuha ka lang dito. Ito baliktaran, no? Tapos lock. Ayan. Turn yan. May screwdriver ka na. Tapos kung meron namang Allen, kung Allen naman, lock mo lang din. Yan. Diba? Tapos may Allen wrench ka na ulit. T-wrench. So, universal handle. Tapos marami siyang option na bits. Napakarami pang bits na pwedeng bilhin. Pwedeng bumili ka pa ng mas mahaba. Maiksi. Ayan. So, ayan. Made in Japan lahat to. Kaya medyo may presyo, no guys. Ito, nasa around 900 plus pesos na to. Itong T-handle. Tapos yung mga bits, ayan, may kamahalan din yan. Pero
Matibay naman yan kasi made in Japan. So, ang kagandahan ng mga bits na to, pwede mo rin silang gamitin sa impact wrench. Oh, ayan. So, ang problema lang dito guys, iba kasi yung mga Japanese bits, mahaba yung dulo, ano, kesa dun sa mga standard na nabibili dati natin dito sa Pilipinas. Ayan. Pero ito kasing impact wrench ko, ayan, pumapasok yung mga Japanese bits. Ayan, naglalak siya. Ayan, o. Ayan. Ano to, Drill Pro na China copy ng Makita. Ayan, naglalak yung mga Japanese bits. So, papasok pa rin naman to sa mga standard na ibang impact wrench. Ayan, papasok pa naman. Kaso hindi sila maglalak. Kasi, ito yung Japanese, mahaba. Kung mapapansin nyo, ito meron ako ditong standard. Ayan, maiksi siya. Pero same lang sila ng hex size. So, yun lang naman. Pero kasi sa ako, ang paggagamitan ko sa mga bits na to is pag nag-overhaul ako ng engine. Ayan. So, ayan. Para madaling magpalit ng tools. Quick release lang din. Diba? Smooth. Made in Japan. Okay, yung next na tool naman natin. So, next tool naman natin, ito. Bagong spray gun. So, Anes Iwata din. Tapos, made in Japan. So, buksan natin. Ganda ng box. So, ayan siya guys. Wow, ganda. Anes Iwata W50 Kiwami version. Ayan. Ayan guys, so Kiwami W50. Tapos, meron na siyang cup. Ayan. Tapos, manual at toothbrush. Hindi toothbrush. So, yun lang yung laman ng box. So, ayan, bago yung may makakasama yung isang luma kong gun. So, ayan, tapos lagay lang natin tong cup. Itong cup niya, nagswiswivel siya kahit na mahigpit na tong part na to. So, kaya maganda rin siyang gamitin. At magaan. Maliit na magaan. Ayan. Nagswiswivel siya guys. So, kahit anong anggulo. Kapag may mahirap na pipinturahan. Ganda oh. Tapos, ang tip nito is 1.3. Iba talaga oh. Made in Japan. So, ayan. Dagdag spray gun ko. Kasi isa na lang yung gamit kong spray gun ngayon. Dami pa naman ako natinggang pipinturahan. So, mag-iipon muna tayo ng tools. Okay guys, ito naman yung isang malaking tool na nabili ko. Bigat siya. Yan. Welding machine. TIG welding na AC/DC. So, pwede siyang bakal, pwede rin siyang aluminum. Iba-iba. Kasi meron siyang AC na option. So, unbox natin. So, dahil TIG ito, kailangan niya ng gas. Kailangan niya ng argon. Yun ang hindi pa ako nakabili. Wala pa akong tangke. So, dahil bago pa ako sa TIG, magpa-practice muna tayo. For sale din pala ito kung gusto nyo. Kasi yung makaka-order naman ako ulit. Binili ko to sa ibang bansa din.
Galing lang siyang China. No? Ayan, halos naman ng mga nabibiling welding machine sa Pilipinas, nire-rebrand lang, galing lang din China. Kaya magkakapareho yung itsura, no? So, meron tayo ditong service manual, yung ibang parts, clamp, tsaka yung tungsten na radyata to. Hindi ko sure. Kakatapos lang pala ng bagyo, kaya medyo tumataas na naman yung tubig sa amin. Bumabaha kasi dito eh. Tanggalin natin yung ibang parts. Ito yung ano niya, yung gun. Ayan, yung TIG gun. Gun ba tawag dyan? Basta yun na yun. Tapos yung mga tip, nandito din. Buksan natin mamaya. Tapos yung hose, meron din siyang wire para sa stick welding. Ayan. Kasi pwede ka rin siyang, kasi pwede ka rin mag MMA dito. Ayan. TIG. So, pwede nating hugutin. So, Zelda yung brand niya. Kung mapapansin nyo, madami siyang mga controls dito na pag-aaralan ko pa. Pag-aaralan ko pa yan dahil di ko pa kabisado. Kasi galing lang ako sa stick welding. So, ayan, kung mapapansin nyo, hawig siya ng mga ibang local brands sa atin. Kasi mga rebrand nga lang yun. So, ayan. Ito, halos hawig siya ng Ryland. Ryland ba yun? Oo. Buhay pa naman yung luma kong stick welding machine. Ang problema lang nun, nasira yung kanyang power supply. Kaya pina-repair ko. Nilagyan ng power supply ng ibang power supply. Ito yung gun natin. Ayan, button siya. Hindi siya yung pinipitik-pitik, ganyan. Ayan. Pero pwede naman natin itong i-upgrade. Ilagay na natin yung tungsten dito kasi mahirap siyang ipasok doon. So, ayan. Tapos, ilagay natin siya dito. Tapos, yung pang-ipit. Meron din siyang maliit na dulo. No? Pang-ipit to. Tapos, yung ceramic nozzle. Ayan siya guys. I-adjust lang natin na nakalabas yung tungsten niya. Ayan. Hindi ko pa siya hinasa. Matetesting lang natin to kapag meron na tayong argon gas. So ngayon wala pa. Mag-inquire muna tayo. So kung gusto niyo rin tong bilhin, pwede naman. Magpapauwi na lang tayo ulit. Nasa 38,000 pesos. Kasi yung in-unbox kong compressor dati, nabenta ko na siya. Pero order na ulit ako ng compressor ko. Yun, kakaiba yun kasi screw type na siya na portable. Na maliit screw type. So, ayan, abangan nyo na lang yun. Ibibidyo rin natin. At may mga ibang tools pa akong parating. So, ayun mga boss, yun lang yung mga tools natin ngayon. Hintayin nyo pa yung iba. Hanggang dito na lang ang video na to. Ride safe sa inyong lahat.